Good morning, everyone. Good morning, people of God. Good morning, my brothers and sisters. Good morning, my friends. Today, let us continue our study of God's Word from the Holy Scripture, the Bible, Divine Readings, Holy Readings, Lectio Divina. As usual, let us start by praying. Please join me. Today is June 13, 2026. Time check 11:18 a.m. 11:18 a.m. in the morning of June 13, 2026. It's Saturday. Let's pray. Opening prayers. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty God, our loving Father, Creator and lover of all life, you created us in your own image and likeness. Give us the strength and courage to defend and protect marriage, the family, and all human life, from conception at the moment of fertilization to natural death. We ask your divine healing, comfort, and peace for all those suffering from marital and family problems. Grant to them forgiveness, understanding, and strength. We pray for all our leaders and legislators. Grant to them wisdom, fear of the Lord, and the steadfastness to enable them to reject all proposed measures opposed to life and the family. May our Mother Mary, our most loving Mother, intercede for us, the Filipino people, your people also, Lord God. We entrust to our Blessed Mother this cause for the protection of life and the family. To you, O Lord, through her we consecrate the Filipino nation, our nation, and also of the world. We ask all this through Christ our Lord. Amen. O Mary, O Mary, mediatrix of all grace, and Queen of the family, pray for us. Saint Joseph, chaste spouse of the Virgin Mary, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz and Pedro Calungsod, pray for us. Saint John Paul the Great, defender and promoter of the culture of life, pray for us. Saint John Paul the Great, defender and promoter of the gospel of life, pray for us. All you heavenly powers, God's legions of angels, pray for us. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating pambungad na panalangin. Today, again, June 13, today our church is celebrating the devotion to the Immaculate Heart of Mary. This devotion is closely related to the devotion to the Sacred Heart of Jesus that was celebrated yesterday, June 12. To some of us Catholics, we call this devotion to the Twin Hearts, to the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. If you have a miraculous medal, like this one, sana po nakikita nyo, like this one, this is my miraculous medal. Hindi po ako nawawalan nito. If you have a miraculous medal, you will see on the back of it, at the back of the image of Our Lady, at the back of it, the symbol of this Twin Hearts devotion. A heart with a pierced dagger is a representation of the immense pain or suffering felt and experienced by our Blessed Mother when she witnessed how our Lord Jesus was tormented and killed. The heart with the dagger was the heart of our Blessed Mother. Okay. On the other hand,
you will see another heart encircled with thorns, implying the heart of Jesus. Both hearts have a flame like at the upper portion of each heart. At the upper portion of each heart, both both hearts have a flame. Yung dilang apoy sa ibabaw ng dalawang puso. So, yung isang puso ay natatarakan ng punyal, larawan ng sakit at paghihirap. Ang puso ng mahal na birhen nang makita niya ang nangyari, ginawa sa kanyang anak na si Jesus. So, iyon yun, yung nakatarak na punyal, larawan ng sakit at pighati. Okay. Samantalang yung isang puso naman ay may tinik, nakapalibot na tinik doon mismo sa puso. Pareho nga silang may dilang apoy sa itaas. Sa ibang image, yung Sacred Heart of Jesus, bukod sa may apoy, meron din siyang krus sa itaas ng puso. So, yung puso ni Jesus dyan sa miraculous medal, napaiikutan siya ng tinik, tapos sa taas may dilang apoy, tapos may krus. Okay? So, iyan po. Okay? Today, we are celebrating the devotion to the Immaculate Heart of Mary. Kahapon, yun namang devotion to the Sacred Heart. Okay? Tuloy na po tayo. So, again, the heart with the dagger was the heart of our Blessed Mother. On the other hand, you will see another heart circled with thorns, implying the heart of Jesus. Both of which, pareho silang may dilang apoy sa itaas. At ang puso ni Jesus na may nakapalibot na tinik sa itaas, bukod sa may dilang apoy ay may krus. Okay? So what I suggest is magkaroon din kayo ng inyong sariling miraculous medal. Yung image of the lady, mediatrix of all grace. Mediatrix of all graces. Okay, puntahan na po natin ang Ebanghelyo. Babasahin ko na po. Hindi na po ako mag-share screen kasi blurred din naman at hindi makita. Pagtiwalaan nyo na lang po ako na basahin. I-attach ko naman po yung pangalan ng book, yung chapter at yung mga verses. So, ang ebanghelyo natin for today is taken from the book of the evangelist St. Luke, chapter 2, verse 41 to 51. A proclamation of the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Each year, Jesus' parents went to Jerusalem for the feast of Passover. And when he was 12 years old, they went up according to festival custom. After they had completed its days, as they were returning, the boy Jesus remained behind in Jerusalem, but his parents did not know it. Thinking that he was in the caravan, they journeyed for a day and looked for him among their relatives and acquaintances, but not finding him, they returned to Jerusalem to look for him. After 3 days, they found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, listening to them and asking them questions. And all who heard him were astounded at his understanding and his answers. When his parents saw him, they were astonished, and his mother said to him, "Son, why have you done this to us? Your father and I have been looking for you with great anxiety." And he said to them,
Why were you looking for me? Did you know that I must be in my Father's house? But they did not understand what he said to them. He went down with them and came to Nazareth and was obedient to them. And his mother kept all these things in her heart. The gospel of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay, yan na po yung ating ebanghelyo. Ang pagkawala ni Jesus, dahil siya ay nagpaiwan sa Jerusalem, pumunta siya ng templo. Yung mag-asawa naman ng mahal na birhen at si San Jose, tiwala naman na akala nila ay nasa kanilang mga kamag-anak, kakilala at kaibigan, si Jesus. So, balik na po tayo dun sa devotion for today, devotion to the Immaculate Heart of Mary, as closely linked to that of the devotion to the Sacred Heart of Jesus. So, then again, I suggest po muli magkaroon kayo ng inyong sariling miraculous medal. Bakit siya tinawag na miraculous? Dahil sa mga tawag dito, sa maraming pagkakataon, nakilala siya itong medalya na ito dahil sa maraming report na mga pagpapagaling o kagalingan at mga conversion. Okay, mga conversion mula sa mga masamang pamumuhay ay pagkilala sa Panginoong Hesukristo, healing, conversion, and protection. So again, I suggest that you get a miraculous medal yourself. Let me give you further a short description about the miraculous medal. The miraculous medal, this is a Catholic sacramental originating from the apparition of our Blessed Virgin Mary to Saint Catherine Lavour in Paris in 1830. It is worn by the faithful. We worn this as a sign of devotion to our Blessed Mother for protection and a reminder to us, to those who believe to the Blessed Virgin Mary, about her intercession with many again reported miracles associated with this miraculous medal. Why it is called miraculous? Again, there are many reports of healing, conversion, and protection that led the faithful to call it miraculous. Tinawag siyang miraculous kasi maraming balita ng pagpapagaling, pagbabagong buhay, at himala ng kaligtasan, proteksyon sa mga gumagamit at nagsusuot nito. Nananatili ito. This remains one of the most widely worn Catholic medals worldwide and is often binibigay during baptism, during confirmation, and different Marian devotions. Okay, back to the scripture. In the gospel for today, we can see that the Holy Family, the Sagrada Familia, is really an obedient family to God. Ang Sagrada Familia ay masunuring pamilya talaga sa kalooban ng Diyos. Okay. Ano man ang niloloob, hinihingi sa kanila ng Diyos. Okay. They fulfill these requirements or obligation for worship and also in the way of their life. Si Maria, ang mahal na birhen, ng ibinalita ng Archangel na si Gabriel
ang itinakda sa kanya ng Diyos, sumunod siya. Is ano siya naman nang siya ay sabihan ng Diyos sa panaginip na kailangan niyang protektahan ng kanyang pamilya, ang mahal na Birhen at ang batang si Jesus, sumunod din siya. Okay. Punta kayo ng Egypt. Okay. Punta kayo ng Egypt. Okay. Or umalis kayo sa bayan ng Nazareth at pumunta kayo sa ligtas na lugar dahil may mga taong nagtatangka sa buhay ni Jesus. Okay? So, iyan yon. Si Maria ay naging masunurin sa kalooban ng Diyos sa kanya. Si San Jose ay sumunod sa kalooban ng Diyos sa kanya, pinagagawa ng Diyos sa kanya. Pareho sila sa ipinagagawa ng Diyos sa kanila. At si Jesus din naman sa pagkakataong ito ng Ebanghelyo, alam niya rin kung ano ang niloloob talaga ng Diyos sa kanya kahit siya ay 12 years old pa lang. So we can see that the Sagrada Familia is really an obedient family to God and to what God asked of them as they fulfill these requirements or obligations for worship and other else. What they recognize that they should do as worship. Nagpupunta sila sa Jerusalem taon-taon. Okay, year after year, the family goes to the city of Jerusalem to attend the feast of Passover. Among the Jews, this is a very important feast, the Jewish feast of Passover. It is what, as explained by our Catholic faith, among Jews, this is the foundational feast of liberation from Egypt. Sa pagdiriwang nitong Passover, muli nilang binabalikan ang kasaysayan ng kanilang bayan, kung paano sila inalipin sa Ehipto at paano sila tinulungan ng Diyos na makaalis sa pang-aalipin ng mga Egyptians. Okay? It also foreshadows and finds fulfillment in Christ's Paschal Mystery nang magdaan ng anghel ng kamatayan sa Ehipto, namatay lahat ng panganay ng mga Egyptians. Okay, si Jesus din nag-pass over death and Jesus also resurrected. Okay, and so his death and resurrection celebrated at Easter. Okay, sumasalamin din iyan, yung Jewish Passover na yan, sa misteryong Paskwal ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pagpapatuloy at pagpapalalim pa nito sa Katolikong pangunawa, kung titignan natin ang pinanggalingang kasaysayang ugat, historical roots. Pesach, Passover, commemorates God's deliverance of Israel from slavery in Egypt. Yan na nga po. Okay? Muli, ibinabalik tayo sa kasaysayan, hindi lang ang mga Hudyo, kung paano pinalaya ng Diyos, ang bayan ng Diyos, ang Israel, mula sa pang-aalipin ng mga Egyptians. Makikita ito kung pupuntahan nyo na sa aklat po ng Exodus, chapter 12 to 14. The Israelites sacrificed lamb dun sa Passover na yun. Ang mga Israelita ay nagsakripisyo ng tupa at yung dugo ay iminarka nila sa kanila mga pintuan. Kumain sila ng tinapay na walang lebadura. Okay? Habang ang Diyos passing over their homes during yung ikasampung, the 10th plague.
Okay, the 10th plague. And if we look about kanina yung yung historical roots. This time, if we look about the living tradition, yung buhay na tradisyon, yung pagsasalin-salin ng kasaysayan at mga katuruan, para sa mga Hudyo, hindi lang ito simpleng pag-alaala. Okay? Hindi lang reminiscence. Hindi lang simpleng pag-alaala, kundi muling malalim, muling malalim na pagkakilala sa nangyari. Okay? Bawat generation, bawat henerasyon ay waring o nagwawaring ang exodus ng bayan. Ang exodus ng bayan kung paano sila lumaya at paano sila naglakbay hanggang sila'y makarating sa lupang pangako. So, mahaba iyan at makikita naman yung Passover na yan sa mga aklat ng Lumang Tipan sa Exodus chapter 12 hanggang chapter 14. Okay. So, I urge everyone to seek further about it na lang po. The Jewish Passover as explained by our Catholic faith. 12 taong gulang si Jesus. Jesus was 12 years old. Jesus was 12 years old. Jesus was 12 years old. Basahin ko po uli yung unang pangungusap. And the Gospel of St. Luke, chapter 2, verse 41 to 51. Each year, Jesus' parents went to Jerusalem for the feast of Passover. And when he was 12 years old, si Jesus, Jesus was 12 years old. It is an age of reason already. Okay? An age of reason. 12 years old. Nasa edad na siya ng katwiran. Okay? In the age of reason already, Jesus was 12 years old. His parents, Joseph and Mary, thought that Jesus was in the caravan. Akala nila, kasama sa caravan, sa mga naglalakbay, kasama nila si Jesus. Nandun si Jesus. Pero si Jesus, Jesus stayed or remained behind in Jerusalem. Nanatili si Jesus sa Jerusalem. So the question is, was the circumstance, yung pangyayari ba? Yung pangyayari ba na yan, na naiwan si Jesus sa Jerusalem at ang mag-asawa naman ay nag-iisip na kasama nila si Jesus, nasa kanilang mga kaibigan lang, kakilala, at kamag-anak, nandun lang si Jesus. Yang pangyayari ba na yan? Yung circumstance na yan? Suggestive ba iyan? Magsasabi ba yan o nagsasabi ba iyan na neglectful lang yung mag-asawang Jose at Maria? Sila'y mga pabayang magulang, mga magulang na careless. Yan ba ang sinasuggest ng pangyayaring yan? I don't think so. No. No, I don't think so. Para sa akin, ang nangyari, nagtiwala lang sila kay Jesus. To me, they only trusted Jesus that much. 12 years old na si Jesus. So considering again, Jesus was already 12 years old at the age of reason already, at the stage and age of reason already, nagtiwala sila kay Jesus. Nagtiwala yung mag-asawa. Okay. So, sa atin, to trust a person also meant na hindi tayo natatakot, that we are not afraid or worried about the person. Ano ang mangyari sa kanya, anong kanyang mga ginagawa, anong kanyang mga gagawin. We are not afraid, we are not worried about the person. Kung
nagtitiwala din tayo sa Kanya. To whom we give our trust. We are not afraid. We are not worried about that person will do something masama, will do something bad na ikakapahamak niya o ikakapahamak ng ibang tao. Part of the trust is not to be afraid or worried that the person will do something bad or wrong for oneself or for others. This is especially if the person is old enough. Matanda na siya. Matanda na siya. If the person is old enough to know and even more educated enough to know what to do, edukado na siya, matanda na siya, pwede na siyang pagtiwalaan. Hindi na dapat laging nag-aalala tayo tungkol sa kanyang mga desisyon at gagawin na ang alaala natin baka gumawa siya ng masama na makasasama sa kanyang sarili o sa ibang tao. Na nagtitiwala tayo na he or she will do the right thing, the most appropriate thing to do because may edad na siya. At higit pa, edukado din naman siya. Okay? Pero of course, prior to trusting somebody or giving trust to somebody, bago natin pagtiwalaan ang isang tao, okay, bago natin siya pagtiwalaan, ang pagtitiwalang ibibigay natin sa kanya o ibinibigay natin sa kanya ay kailangan napatunayan din niya na dapat siyang pagkatiwalaan. Nakarapat dapat siyang pagkatiwalaan. Okay? Prior to trusting somebody or giving trust to somebody, it needs to be proven and tested. Kung yung tao na yun, if that person is worthy of that particular trust, ang pagtitiwala, hindi yan basta-basta ibinibigay. Okay? Hindi yan basta-basta ibinibigay. At hindi dapat basta ibigay. Lalo na kung, especially if, what comes along with it, kasama ng pagtitiwalang iyan, nakadugtong iyan sa isang hindi simpleng gawain. Hindi simpleng gawain. Okay. Sa aming mga guro, mapagkakatiwalaan ba si Sir Pascual? Di, magkakaroon ka ng background check. Ilang taon na bang nagtuturo si Sir Pascual? More than 20 years. So marami na siyang experiences. Anong tinapos si Sir Pascual? Okay. Naiimbestigahan, tinitignan, binabalikan. And the same thing to all of us. Na ang ating mga trabaho, ang ating mga tungkulin maselan. Ang ating mga trabaho, ang ating mga tungkulin maselan. Okay? At hindi rin natin yan magagawa ng basta-basta kung lagi na lang tayong hindi pinagtitiwalaan. Bakit ka ba? Bakit ba kayo parang walang tiwala sa akin? Tignan nyo yung track record. Tignan nyo yung educational background. Tignan nyo yung mga work experiences, so forth and so on. Ang lisensya namin ay isang pribilehyo. Okay. Anumang pagkakamali, malaking pagkakamali, ang lisensyang iyan ng pagtuturo ay pwedeng bawiin sa amin. Hindi iyan karapatan. Yan ay pribilehyo. Sa lahat ng profesyon, lahat ng profesional, pinag-iingatan ng kanilang professional license. So, maselan yung trabaho. Maselan yung gawain. Basta-basta na lang ba natin
ibibigay sa isang taong hindi pa natin nasubukan, hindi pa natin ganap na kilala, kasama ang kanyang mga kasanayan, ang kanyang mga skills, kasama ang kanyang mga knowledge, kaalaman, skills and knowledge, kasama rin ang kanyang mga pinagpapahalagahan. Sino ba itong taong ito? Sabi, anuman ang kumukuha ng maraming oras natin, anuman ang kumukuha ng maraming oras natin, anuman ang higit na umuukupa sa ating mga loob, sa ating mga pag-iisip, naroon ang Diyos o naroon ang Diyos mo. Kung walang laman ng isip mo, kundi good time. Kung walang laman ng isip mo, kundi leisure. Wala na siyang ibang laman, kundi good time. Wala na siyang ibang laman, kundi leisure. At wala sa madalas na pagkakataon ng aspeto ng Diyos, andun ang Diyos mo. Nasa makamundong aspeto. Pero kung maraming oras ng iyong buhay, ng iyong loob, ng iyong isip ay Diyos. Uy, time to pray ko na, prayer time. Uy, time to read ko na, time to study the Word of God. Time to serve na. Okay. So, ano man ang kumukuha ng marami nating oras, ang umuukupa ng ating mga loob at isip, naroon ang Diyos o Diyos mo. Sino ba ang o ano ba ang umuukupa higit sa marami mong loob at isip? Baka ang umuukupa sa marami mong isip ay puro na lang pera, pagkakaroon ng kapangyarihan, pagkakaroon ng ari-arian. Nandoon ang Diyos mo. Nasa materialismo ka, nasa materialism. Nasa itinitibok ng ating mga puso. Naroon ang ating pag-ibig, naroon din ang Diyos natin. Nag-alala yung mag-asawa, pero may aral pa sa bukod sa pagtitiwala kay Jesus. Okay. Nagtiwala sila kay Jesus, natagpuan nilang nawawala si Jesus, nag-alala sila. So, isang aral is pagtitiwala sa Diyos. Magtiwala din tayo sa Diyos na sumusubaybay sa mga taong mahal natin. Nag-aalala tayo sa ating mga anak. Nag-aalala tayo sa ating pamilya. Pero wag nating alisin sa isip natin na may Diyos na sumusubaybay din sa kanila, sa mga taong mahal natin. At mas mapag-iingatan pa sila ng Diyos higit sa kung paano natin sila mapag-iingatan. Okay? Mas higit sa kung paano natin sila mapag-iingatan. Mapag-iingatan sila ng Diyos. Higit pa sa kung paano natin sila mapag-iingatan. So magtiwala nga tayo sa Diyos na sumusubaybay sa ating lahat. Sumusubaybay sa atin, sumusubaybay sa mga taong mahal natin. Nag-aalala tayo para sa mga mahal natin, pero mas may magagawang pag-iingat pa na higit ang Diyos. Ulit-ulit para sa kanila, higit sa pag-iingat na magagawa natin sa kanila. Ibig sabihin, bawasan natin ang masyadong pag-aalala para sa mga mahal sa buhay. Hindi ko rin naman sinasabing masamang mag-alala para sa kanila.
Is a natural tendency. Nag-aalala tayo. Alas 10 na ng gabi, mag-aalas 11 na. Wala pa yung batang anak ko. Pagdating ng anak mo, galit ka. Hayop nga, pag nawawala, hinahanap. Hindi ka man lang nagsabi kung nasaan ka na nang hindi ako nag-aalala. Halos abuti na ng kalaliman ng gabi. Nag-aalala tayo. Nag-aalala tayo. Ang mga magulang ni Jesus, tumayong magulang, si Saint Joseph at si Mama Mary, nag-alala sila tungkol kay Jesus. Ganon din tayo para sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga anak, sa ating pamilya. Mag-aalala tayo, maghahating gabi na, wala pa. Tapos walang anumang message kung nasaan. Di ba? Hayop nga, pag nawawala, nag-aalala tayo, alaga nating hayop. Pero ang aral nga is, medyo bawas-bawasan ng pag-aalala. At para di naman mawala yan, dapat maayos ang komunikasyon. Maayos ang komunikasyon. Nung sabihin bawal ang cellphone sa school, sinabi ko ang stand ko. Pwede naman ang cellphone. Kahit walang pangkuha ng picture, walang pang video yung cellphone, yung sinaunang cellphone na di-keypad, walang camera, walang kakayahang kumuha ng video, talagang text and tawag lang. Okay. Ang sabi ko, pinanindigan ko yan. My stand is, huwag ipagbawal ang cellphone. Huwag ipagbawal ang cellphone. Kasi may mga magulang talagang maalalahanin. Anak, uwian mo na. Oras ng uwian mo na. Nakauwi ka na ba? Or nasang lupalop ka na? O nasang lugar ka na? Okay? Mama, nakasakay na po ako ng jeep. Tignan mo yung body number nung jeep. Okay. Tignan mo yung body number ng tricycle kung saan ka sumakay. Di ba? May mga magulang na gano'n. Maya't maya, oras-oras, minuto, saglit-saglit, check yung anak nila. Okay? Hindi, hindi, hindi sinasabing mali na mag-alala. Pero wag lang din tayong masyadong nag-aalala. Okay? Kasi ang pag-aalala, masyadong pag-aalala, nakasasama din naman sa atin. Ipagkatiwala natin ang mga mahal natin sa buhay sa Diyos. Ang mga mahal natin sa buhay sa Diyos. Dagdagan natin ang pagtitiwala sa Diyos. At may isa pa rin, huwag din nating pag-alalahanin yung mga taong nagmamahal sa atin. Isipin natin, may mga taong nag-aalala sa atin. Hindi lang bawasan natin ang sobra-sobrang pag-aalala. Kailangan din, wag din nating pag-alalahanin ang mga taong nagmamahal sa atin. Naipauwi na po ako, nakasakay na po ako ng jeep, nakatawid na po ng tulay, bababa na po ako, papasok na po ako. Okay? Nay, malakas ang ulan. Huwag kang mag-alala, may payong po ako. Nay, biglaan lang po, birthday ng kaklase ko. May handa po siya. Marami kami dito. Magkakainan po kami. Mabilis lang ito. Pagkatapos ito, uuwi din po kami. Ibig sabihin, paano natin hindi pag-aalalahanin yung mga taong nagmamahal sa atin? Ayusin natin ang ating komunikasyon. Yung mga mahal natin, we communicate to them. Okay?
Yung mga mahal natin, bigyan ng instruction natin, communicate with us. Para hindi masyadong nag-aalala. Okay? May mga sitwasyon, ayaw din naman nilang mag-aalala sa atin. Pero kung minsan mali din naman yon, alam mo kung bakit? Huwag kang mag-alala sa akin. Pero ang sitwasyon pala niya ay nakakapag-alala na. So mabibigla ka na lang. Ang tatay ko nagtatago ng sakit. May sakit pero ayaw magpahalatang may sakit. Kasi ayaw niya kaming mag-alala. Okay? Pero may konting problema sa ganun. Hindi pwedeng ganun at ganun. May iniinda na palang sakit, tapos mabibigla na lang kami. Mabibigla na lang tayo na ganyan pala kalala yan. Okay. So yun, ang mga lesson, magtiwala sa Diyos. Higit, huwag masyadong mag-alala sa mga mahal natin sa buhay. Mas higit na mapag-iingatan sila ng Diyos, higit sa kung paano natin sila mapag-iingatan. Kaya magtiwala tayo sa Diyos. Ikalawa, huwag din nating pag-alalahanin ang mga taong nagmamahal sa atin. Paano? Maintain a good and open communication. Okay. Maintain a good and open communication. Okay. Ganito ang nangyari sa Ebanghelyo. Nag-alala yung mag-asawa dahil kamukat-mukat mo, nawawala si Jesus, wala siya dun sa caravan. Grupo ng mga taong naglalakbay. Okay. Yung pala si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem. Okay. At nung makita nila si Jesus, sila ay nagtanong, Anak, son, why have you done this to us? Your father and I have been looking for you with great anxiety. And Jesus said to them, Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my Father's house? Diyos si Jesus. Kahit dun sa sinabi niya, na sabihin sa iyo ng 12 years old, di niyo po ba alam? Dapat alam niyo na ito ang aking dapat gawin. Hindi yung salita ng karaniwang bata. Okay. Of course, we know, hindi naman kasi karaniwang bata si Jesus. Diyos siya eh. Anak ng Diyos. Okay. God's Son. Why were you looking for me? Did you know not? Did you not know that I must be in my Father's house? Alam na ni Jesus ang kanyang mga dapat gawin. 12 years old, nasa age of reason na siya. Diyan na po natin tapusin. Diyan na po natin tapusin. Okay? Meron akong kaibigan, laging ganyan sa akin. Laging nag-aalala sa akin. Sabihan ko nga na, ano ka ba naman? Lagi ka na lang nag-aalala sa akin. Hindi ba? Magsisenior na ako. Sag-aalala ka pa rin na nag-aalala sa akin. Magsisenior na ako. At saka edukado din naman ako. Huwag ka na masyadong nag-aalala nang nag-aalala tungkol sa akin. Okay? Kaya lang, sinabi ko sa kaibigan ko, magsisenior na ako. Magsisenior citizen na ako. Parang lagi ka pa rin nag-aalala tungkol sa akin. At edukado din naman ako. Okay? Pero salamat din sa pag-aalala. Okay? Thank you for your concern. Thank you for your concern. Pero wag nang masyadong mag-alala tungkol sa akin. Magsi-senior citizen na ako. At edukado din naman ako. Hindi sa nagyayabang, kundi iyan naman talaga ang totoo. Okay. Iyan naman din talaga ang totoo. Magsi-senior citizen na ako. Edukado din naman ako.
Natatakot ka pa rin at nag-aalala maraming nag-aalala ng paulit-ulit na pag-aalala sa akin. Huwag na, magtiwala ka naman sa akin. Huwag na, magtiwala ka naman sa akin. At magtiwala tayo sa Diyos. Okay, tapos, wait lang po. Tapos, paano ko ba to tapusin? Okay. And so, to trust a person also meant that you're not afraid or worried about the person to whom you gave your trust. Not to be afraid or worried that the person will do something bad or wrong for oneself or for others. This is special. This especially if the person is old enough to know and even educated enough to know what to do, the right thing to do, the most appropriate thing to do. Of course, prior to trusting somebody or giving trust to somebody, it needs to be proven and tested if that person is worthy of that particular trust. Trust is not easily given, especially if what comes along with it is not something so simple. Sa ilang trabaho o gawain, basa-basa na lang ba natin ibibigay sa isang tao ito na hindi pa natin siya ganap na kilala, alam ang kanyang mga kasanayan at kaalaman, kasama rin ang kanyang mga pinagpapahalagahan. Ang umuukupa ng maraming niyang oras, ang umuukupa ng kanyang loob at mga pag-iisip. Kung nasan naroon ng maraming kumukuha ng oras, isip at loob, naroon din ang dinodiyos ng taong iyon. Nasa itinitibok ng kanyang puso, naroon ang kanyang pag-ibig, naroon din ang dinodiyos niya. Okay? So, sa pag-aalala, sa punto ng pag-aalala, sino bang santo ang may famous quote tungkol dyan sa worrying? Bukod kay Padre Pio, yung pray, hope, and do not worry ni Padre Pio, kilala din si Saint Alphonsus Liguori. Ang sabi niya ni Saint Alphonsus Liguori, to be always united to Jesus Christ, we must do everything calmly. Upang tunay na maging kaisa ng ating Panginoong Hesukristo ang mga dapat nating gawin natin ng may kahinahunan. We must do everything calmly, kahinahunan, without worrying about the difficulties, nang hindi nag-aalala sa mga hirap na maring maidulot nito. Ang Diyos ay hindi namumuhay sa pusong punong-puno ng mga alalahanin. Ibig sabihin din kasi kung ang loob mo, ang puso mo, puno ng alalahanin, hindi makapasok din ang Diyos diyan. Pabayaan natin makapasok sa isip at loob natin ng Diyos. At sa ganon, matatanggal ang anumang ating alalahanin. Basahin natin ng diretso sa Ingles. According to Saint Alphonsus Liguori, to be always united to Jesus Christ, we must do everything calmly, without worrying about the difficulties that may arise. God does not live in troubled hearts. Yan. So, yun po. Yun ang aking maibabahagi ng mga alalahanin. Hindi naman sinabing masama, pero anumang sobra, yun ay nakasasama. It's okay na mag-alala. Pero wag nating pabayaan na dahil sa ating pag-aalala, hindi na tayo makapag-desisyon
hindi na tayo makagawa ng mga bagay na dapat nating gawin dahil sa sobrang pag-aalala. Okay? Pabayaan nating manguna ang Diyos sa ating buhay, sa ating mga ginagawa. Alisin natin ang masyadong pag-aalala. Okay? At, at isa pa din naman, wag din naman natin pag-alalahanin ang mga taong nagmamahal sa atin. Mama, ma, pa, pauwi na po ako. Nakasakay na po ako ng jeep. Malapit na po ako. Nandito na po ako sa ganitong lugar. Malapit na ako sa bahay. Magsabi, magsabi. Hindi pwedeng wala kang pasabi. Magmi-midnight na. 10:30, 11. Wala ka pa. Yung ba naisip, nag-aalala kami? Okay? Communication. Magkaroon ng open communication sa pamilya. So magandang tanghali po sa inyong lahat. 12:08 na po in the afternoon. Tapos na po tayo. Tapos na. June 13, 2026, 12:08 p.m. Ang pagkawala ni Jesus at pagkakita sa kanya sa templo sa Jerusalem. Magandang hapon po, Brother Aaron. Hanggang sa muli. Paalam.